Ito ang inyong lingkod na nagbabalik upang magbigay ng mga balitang walang bias at pawang katotohanan lamang. Ito ang Bayang Pinas. Ang isyung ito ay naging usap-usapan sa buong bansa at iba't ibang social media platforms. Nagbabanta ng mas malaking kilos protesta ang libu-libong Pilipino habang tumitindi ang panawagang magbitiw sa pwesto si Pangulong Kuting ng Norte Jr. Sa gitna ng mga kontrobersya at aligasyon laban sa kanyang administrasyon, muling nagtipong ang iba't ibang sektor upang ipahayag ang kanilang pagkadismaya at panawagan para sa pagbabago ng liderato. Sa mga lansangan ng Maynila at mga karatig lugar, nagtipon-tipon ang mga grupo ng mamamayan mula sa mga manggagawa, estudyante, magsasaka at maging mga profesional upang ipakita ang kanilang suporta sa panawagang patalsikin ng Pangulo. Hawak ang mga placard at megaphone, isinigaw nila ang kanilang hinaing laban sa umano'y korupsyon, kapabayaan at kawalan ng aksyon sa mahalagang isyu ng bayan. Ayon sa mga lider ng protesta, hindi na sapat ang mga paliwanag ng administrasyon sa harap ng mga isyong bumabalot dito. Giit nila, ang pagbitiw ni Presidente Kuting ng Norte ang tanging paraan upang maibalik ang tiwala ng publiko at masimula ng tunay na pagbabago sa pamahalaan. Samantala, pinananatili ng palasyo ang kanilang katahimikan sa gitna ng lumalaking protesta. Ayon sa mga tagapagsalita ng Pangulo, nananatili itong nakatuon sa mga programa para sa bayan at naniniwala ang mga isyong ibinabato laban sa kanya ay bahagi lamang ng paninira ng oposisyon. Gayunpaman, patuloy na dumadami ang bilang ng mga sumasali sa kilos protesta. Ayon sa ulat, ilan sa mga rayilista ang nagpahayag ng kahandaan na magmamarcha patungo ng palasyo kung hindi agad tutulungan o tutugunan ang kanilang mga hinaing. Sa harap na nagbabadyang tensyon, nananawagan ang ilang eksperto at opisyal para sa mapayapang resolusyon. Binigyan din nila ang kahalagahan ng dialogo at paggalang sa batas upang maiwasan ang anumang posibleng kaguluhan. Habang nag-aabang ang sambayanan, nananatiling kritikal ang susunod na mga araw para sa administrasyon ni Presidente Kuting ng Norte. Ang kasulukuyang sitwasyon ay maaaring maging simula ng isang bagong yugto sa kasaysayan ng politika ng Pilipinas. Well, para nga sa kabuuang detalye at impormasyon ay panoorin na lamang ang buong video. At salamat na rin sa ating mga solid viewers sa walang sawang pagsuporta. At kung bago ka pa lamang sa ating channel ay syempre huwag kakalimutan mag-subscribe, pindutin ang notification bell at piliin na rin ang all upang lagi kang maging updated sa mga balitang bago, totoo at walang bias dito sa channel ng Bayan, ang Bayang Pinas. Huwag din pong kakalimutan mag-iwan ng like at i-share ang ating mga videos. Ng mga tao na yan, ginigipit lang nila si Sarah. Inis na inis talaga ako, hindi ako makatulog sa kakapakinig sa mga hearing na yan eh. Kasi naiinis ako, hindi ako makatulog. Yung alam mo yun, yung mga lawyer, si Luis Ro, alam naman yung mali yung ginagawa niya. Pero ganun pa rin ang tinatanong niya. Alam mo yun, ang damang, yung si Joel Chua, lawyer siya, hindi niya alam. Pinaayaan niya yung kabubuhan niya. Kaya nga, tinuturuan sila ni Sarah. Mahiya sila sa sarili nila. Abogado sila, pero wala silang alam sa law. Ano ba? Bakit nakapasa sila sa law na ganyan? Dahil yung karangalan nila, binayaran lang ng pera. Yung pinagpalit nila yung karangalan nila, yung dignity nila sa pera. Alam mo yun, buong buhay nila, malalaman ng mga tao na ganun sila dahil binayaran sila ng pera, binayaran sila ng tambalos-los. Putang inang tambalos-los na yan. Naiinis talaga ako kasi nga naapektuhan na yung pagtulog ko, yung alam mo yung kakaisip. Huwag mo na panoorin palangga kapag ganon. Huwag na muna panoorin muna yung mga, kasi kaya ako, minsan hindi ko na pinapanood yan eh. I mean, pag nabubuisit ako sa mga putang inang yan. Hindi kasi taga-Davao kasi ako. Tapos yung naawa ako kay Sarah, naawa ako sa mga Duterte kasi ginikipit talaga nila. Alam mo yun, yung at hindi lang yung palangga, nakakaawa talaga yung mga Pilipino dahil kung ang mga malalaki... yung mga Pilipino walang alam kasi nga bayaran. Gaya ng ABS-CBN, merong party si doon, Romualdez, kaya hindi sila pwede mag-antay Romualdez, putang inang yan. Hindi sila pwede, at saka yung GMA, may part daw sila Marcos dyan, kaya hindi sila pwede mag-antay Marcos. Kaya lahat sila binabayaran. Walang Mr. Media na mag-antay government kasi nga bayad nga sila. Kaya wala nang naniniwala sa kanila. Hindi na ako nanonood sa kanila, sa mga vloggers lang, sa iyo. Hindi ko lang alam na kung anong nangyayari kung hindi lang ako napunta sa
papanood sa inyo kahit na gabi-gabi na, madaling araw nagla-live ka. Nakikinig ako, nanonood ako sa iyo, naka-earpiece lang ako. Kasi inis lang ako kayo talaga. Naku, ewan ko. Nainis talaga ako kasi kawawa yung mga Pilipino. O ako, hindi ako against sa ayuda, pero yung ayuda dapat lang sa mga Pilipino na walang-wala talaga. Hindi yung pipiliin nila yung tao. Sa amin, yung si Chino, saka sa amin yan. Parang pag may mga ano yan, pag may mga proyekto sila, nilalagyan nila ng pangalan nila, putang ginimis. Nilalagyan nila, hindi naman pera nila. Yung asawa ni yung taga Davao, nagtutang ginimis, nagpa-political test, hindi naman yan nilabas kung anong resulta. Di ba? Sinigaon. Sinigaon. Naku, nagpa-political test yan, hindi naman niya nilabas kung anong resulta. Si Pulong nilabas niya kung anong resulta ng ng drug test niya. Siya hindi, putang ginimis. Napunta pa siya doon sa mga almaryo. Kaya sabi ko sa nanay ko, sa mga kapatid ko, huwag kayong pumunta sa mga putang ginimis na yan. Kasi nga wala silang nagawa. May managawa sila, hindi naman sa kanila, nilagyan nila ng mga pangalan nila, nilagyan ng kulay yellow at saka blue dahil yun ang kulay nila. Kaya galit na galit ako dyan sa mga almaryo na yan. Yes. Kaya sabi ko sa mga huwag talaga kayong bumoto sa mga putang ginimis na yan. Maraming salamat talaga, Miss Maharlika, na na may yung iba na nakakaalam, yung nanonood sa'yo, alam nila kung anong totoo. Alam mo yun, yung kasi yung mga Pilipino, hindi, pagdating sa pera, pag binayaran sila talagang okay sila. Ginagamit nila yung pera talaga sa Pilipinas. Kaya gugustuhin ko man na hindi ko magawa. Yeah. Take care of your heart, Palangga, ha? Kapag gano'n, na nabubuisit ka na sa pinapanood mo, huwag mo nang panoorin kasi ma-stress ka lang talaga. Ganon din ako eh. Pero naintindihan ko yung iyong sentimiento kasi pare-pareho tayo sentimiento talagang kulang nga. Sabi ko nga kulang ang mura sa kanila nakabayaran. Sabi ko nga dapat bopis yung mga yan eh. But anyway, Palangga, thank you so much. Thank you so much, Miss Maharlika. God bless you. Ingat ka lagi. Okay, bye-bye. Alright. Grabe, talaga namang mas emotional pa si Palangga sa akin. Pero syempre, naintindihan natin kung ano ang mga talagang kaganapan. Kaya ngayon tayo ay mayroong peaceful rally. Tingnan natin kung nandoon na ang ating mga volunteers. Okay, mukhang ayan. 2 hours, mga 1 hour na lang. Si Maui, 1 hour na lang daw. Okay, and everything. Pwede siyang pumasok at magbigay sa atin ng live feed. Kaya talagang buwisit itong mga kongresista na ito. Tingnan natin kung ma-invite natin si Cathy B para mag-moderate dito habang nag-aabang tayo sa EDSA, kaganapan dyan sa Speak Up Day sa EDSA. Next natin si Alex. Alex, you're still here? Ayun, si Palangga Alex. Okay. Okay, Alex. Alright. Hello po. Alex, gusto ka dyan? Yeah, okay lang po naman. Actually, Pilipinas, ibang bansa? Sa Mindanao po. Mindanao. Lex, kumusta dyan ang Mindanao nating mahal? Medyo okay pa naman, pero meron ng mga nagpapahiwatig ng mga rallies. Pero, yeah po. Anyway, nagsimula po ako na makikinig sa inyo nung sa police. Actually, hindi po ako medyo nakikinig sa mga vlogs kasi may iba kasi false or hindi totoo. Teka, kung may tatanong lang kita, how old are you? 43. Mas bata ka sa akin. Okay, go ahead. Kasi you sound like 20 plus, akala ko bata pa po, hindi masyado nakikinig ng vlog. Okay, go ahead. So anong tuloy mo lang? Ayun, yung narinig ko yung about sa police na doon tungkol nga kay Bongbong Marcos. Actually, hindi po ako kay Bongbong Marcos talaga eh. Gusto ko Anong issue yung police na yon? Anong issue? Yung nagsiwalat about dun kay Bongbong na yung sa na-addict si kay Agent Morales. Yes po ma'am. Agent Morales. Fidelix. Yes, opo. Doon po ako nagsimulang to follow you kasi nakita ko sa Facebook. Tapos interesting kasi President of the Philippines tapos ganun. So nung simulan ko na anyway, nag-start na ako na mag-research.
Panggabi din naman work ko, nasa bahay lang. So, while working, nakikinig din ako. I'm on the IT, pero yun nga, hindi naman siya nakaka-disturbo. So, yung time na nalaman ko na ganun, nakakaano lang kasi hindi naman ako makamarkos. Sayang lang kasi sana si Sara na lang yung nagpresidente. Yun nga. Oo. Pero palangga, sabi nga nila, sorry to interrupt you, sabi nga nila lahat ng mga pangyayari sa mundong ito may reason kung bakit nangyayari at nakita ng taong bayan, yan, ito na nga, malungkot man, pero nakita nila kung gaano ka-demonyo ang mga Marcos at gaano ka-adik. Ayan, tuloy palangga. Yes po, kasi ako naman, hindi man ako dumaan sa ganung mga bagay, pero nakikita ko kasi how to use it. Nakikita ko sa mga taong kakilala ko, because it's parang nakakasira talaga ng buhay. So yan, kung totoo hindi man niya sinasabi na drug addict siya o gano'n, sinasabi naman. Palangga, totoo yun. Authenticated yun dito sa US, oh. Opo. Ayan, okay, go ahead. Yun yung sinabi niya. So, dapat, wala na talaga. Tanggalin talaga. Kasi nakakasira talaga sa buhay ng tao yan. Yun. Yun naman sa nakakahinayang lang talaga na sana hindi na lang si Sara na lang, si VP Sara na lang yun ang presidente. Yeah, kasi nga, ginamit lang. Mahirap pala magkaroon ng addict na presidente, palangga. Opo, ma'am, kasi nakita ko talaga yung mga addict kung paano gumagalaw. So, yun. Yes. Yun, nagpapasalamat din ako sa inyo kasi continuous yung vlogs nyo about doon, mga updates. Kahit hindi man ako laging nakatuon, at least yung mga replay, nakikita ko po. Alright, so thank you so much palangga, Alex. God bless. And thank you sa iyong boses. Alright, thank you. Alright, si Alex, palangga, taga Mindanao. At syempre, tawagin na natin si Gio. Hi, Gio. You're here, Gio? Good morning, ma'am. Hi, Gio. Saan ka? Pilipinas? Ibang bansa? Nandito po ako sa Makati City. Okay, Makati. Sentro ng negosyo. Yes po. Dito po ako nagtrabaho. Ka-end lang din ang shift ko kanina. Yun. So, ayun po. May kisali rin po ako para sa ating Speak Up Day. Ayun po, maraming salamat po. At dati po kung tawag dito. Matagal na po pala akong nag-follow sa inyo. Pero back then, after manalo nitong si Bangag, siguro after 2 months ata, parang tumiklop na po kayo sa kanya. Tapos medyo nadismaya din po ako noon eh. Pero pagdating nung first Maisog Rally, kung saan si PRRD ay nagbulgar na si Bangag ay bangag talaga. Umiinom ako ng kape noon eh. Nabuga ko pa talaga yung iniinom ko. at ayun, mukhang confirmed talaga at mukhang na-redeem ka dun, ma'am. Yes. At ayun, after that, nag-follow na uli ako sa inyo. Kasi dati talaga pina-follow ko si TP. Pero ngayon hindi na siya nagsasalita eh. Na talagang mukhang bayad talaga siya. Pero kayo talaga, naging stick kayo. Tuloy-tuloy ang paninindigan ninyo. Mas humanga ako lalo sa inyo, ma'am. Kaya maraming salamat po. Ayun po. Pupunta ka ba sa EDSA? Kayo mga taga Makati, sabi ng mga nag-comment. Punta daw kayo sa EDSA. Malapit lang po eh. Kung may, siguro kapag medyo hindi na busy, baka this Friday we'll try. Ayun po. Yeah. Hindi, tuloy-tuloy naman yan palangga. Tuloy-tuloy. Ay, sana po. Magtuloy-tuloy na hanggang sa makaladkad na sa Malacanang mga hayop na yan. Mga buwaka ng ina nila. Ayan. I love that. Buwaka ng ina. Yun yung pwedeng mahiganti din natin sa kanila. Matagal ko na kinikim to eh. Gusto ko na talaga silang murahin. Gusto ko mag-like. Utang na ninyo. Mga buwisit kayo. Tambaluslos. Lisa Marcos. Bongbong Marcos. Kaputa-putahan ang ina ninyo. I love it. Ay, nako. Music for our ears, diba? Kaya kasabi ni Inday, grabe, galit na galit si Inday. Alam mo, dito lang natin na ilalabas yung galit natin sa lahat ng mga pangbababoy, pangkurap nila sa atin. Yes.
mga tax na binabayad ko, nakikita ko sa payslip ko eh. Tapos napupunta lang doon sa mga putang inang yan. Hayop sila. Napupunta lang sa ayuda, ginagawa nilang batugan ng mga Pilipino. Imbis na napupunta dapat sa mga infra projects eh. Binoto ko si PRRD, or binoto ko pala si BBM at si Inday Sara back in 2022 para dun sa promise nilang continuity. Anong ginagawa ng mga hinayupak na yan? Ang ina nila. Sa pa yun doon si Lisa eh. Visit din tong pokpok na to. Hayop siya. Pokpok talaga yun palangga. Opo. Yeah. Nahuli nga ng PSG yan, di ba, na bumubukang-bukang kang. Kaya sinisante yung PSG na good. Di ba sinabi ni Pangulong Duterte 2 nights ago? Yes, ma'am. Opo. Na-vindicate na naman tayo dun palangga. Pero, yeah, I mean, kaya, nananawagan tayo na talagang peaceful speak up day. Thank you, palangga, for your time. Thank you, ma'am. Thank you po. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo. Mabuhay ka rin, Gio. Thank you. Grabe, nakakatuwa. Talagang dito lang natin ma-express. Gagawin natin to regularly, para maririnig talaga natin yung organic na sentimiento ng ating bayan. Okay? Sunod natin, si Filimon ba nakabalik na? Filimon, you're here? Wala na si Filimon. Okay. Si Shukran. Okay, si Shukran. Pagod natin. Alright. Shukran. Shukran, wala kang boses. Okay, paki-unmute kung ikaw ay nandiyan dyan. After Shukran, si Regine, tapos si Emmanuel, kung nandito pa sila. Shukran, Regine, Emmanuel. Okay, Shukran, Regine, Emmanuel. Wala si Shukran. Shukran, balik ka na lang. Puntahan natin si Carlo. Carlo? Hi, Carlo. Hi, Miss Maharlika. How are you, palangga? Saan ka? Pilipinas? Ibang bansa? Ngayon, nandito na ako sa Sacramento area. Pero ko sa Pampanga, yung distrito ni Dong Gonzales. Pwede mag-shoutout sa kanya? Shoutout ka na. Shoutout Dong Gonzales, yung main highway na papasok doon sa bahay namin hanggang ngayon si Rafa. 9 years na siya tatlong term na siya, hindi pa nagagawa yung daan sa amin. And then, naalala niyo yung may flood control project na naggumuho, yung kagagawa lang ng May. Tapos, August, nasira na. Yun. Sa inyo yun? Yeah, distrito niya yun. So, kaya shoutout. Dong Gonzales yung nagbida-bidahan dyan sa Kongreso. Yeah, kung ano-ano yung ginagawa nila sa Kongreso, pero yung bayan namin, wala. So yun. Pero, kawawa talaga. Nakakabuisit lang, Miss Maharlika. Actually, nandito ako sa ngayon, Sacramento area, pero nasa work ako dito sa Bay Folsom. So, pero tayong nasa California. Ano lang, perspective lang, Miss Maharlika, nung 2010, wala man akong pakialam dun sa sa politika. Di ba, alam mo naman dito, pag nag-move ka dito, tsaka pag nagpa-renew ka ng passport, di ba, tatanungin nila kung register voter ka. Tapos, isiset nila yung vote sa'yo, di ba? Hindi ako bumoto nung kay Noynoy. Wala man akong pakialam sakto naman, nagpa-renew ako, yung 2015 yata yun. Di ba, yun na yung kay Duterte. Yes. Tapos, wala akong pakialam nung kay Noynoy. Alam mo naman tayo dito, mas mahalik. Trabaho lang. And then, all of a sudden, yung pumutok alam mo yung may hostage take sa may memorial ba yun? Quezon Memorial. Yung mga Chinese? May kasama akong sa trabaho, Chinese siya. Galit na galit. Sabi niya, you're president. Sabi niya, walang ba't ganyan? Walang puso. Your president is crazy. You let the people like tourists. Siyempre, kahit na wala kang pakialam, as a Filipino, alam nilang Filipino ka, siyempre tatamaan ka, di ba? Yeah. Tapos, umpisa na yon. Tapos, laglag bala. Tapos, yung sa 44, yung parang, ikaw taga dito ka, alam mo yung kung ano nangyayari sa US, kahit mahirap yung buhay, somehow,
okay pa rin, di ba? May justice. May justisya. Yeah, tapos pag makikita mo doon, tsaka alam mo naman, Miss Maharlika, pag nandito tayo, kapag may extra, yung mga kamag-anak mo, hindi mo naman matitiis, di ba? Papadala ka. Yung parang, at least kung mag-retire tayo dito, meron tayong benefits na makukuha after. Yung sa kanila parang retire na yung ibang mga doon, yung parang umaasa na lang sila sa mga At least naman sana na yung buhay nila after ng retirement, nagtrabaho sila, okay na. Nung sakto si Duterte, nakaboto pa ako nun eh. So, sabi ko, bago to si Duterte. Tapos nakikita ko na yung ako nung nag-debate sila. Taob lahat sina Mar Rojas, wala sila. Sinaob si Pangulong Duterte. Kasi alam kasi ni Rojas doon kung saan ang paggawaan ng manufacture ng polvoron eh. Kaya yun ang nakapagpatalo sa kanya. so nung naboto na si Duterte, syempre, Miss Maharlika, pag nakatikim ka na ng maaliwalas na pamamahalang ganun, syempre ayaw mo nang bumalik dun sa Kaya na madaming nabudol, di ba? Kasi yung expectation nila, mataas na. Bigla, itong binoto natin, hindi na ating singhot pa lang ng singhot. That's true. Nga pala, Miss Maharlika, yung last time, yung binuksan yung sa LA dati, yung pina-show niyo yung authenticated video, dapat pupunta ako dun eh. May lakad kami nun. Hindi ka natuloy? Hindi ako nakatuloy. Sayang, sabi ko, hindi, ako, isa ako sa nakikigulo. Bali Palengga. Yeah. So your time is up, but thank you for your voice. Dahil narinig tayo ng taong bayan at least. Last na lang, Miss Maharlika. Okay, di ba pinangako ni Bongbong noon, lahat ng i-hire niyang mga head of agency, mga secretary niya, yung mga the best, di ba sabi niya? Yes. Yung si Acosar. Okay. Acosar yung sa housing, di ba? the Department of Housing. So yung misis ko, siya dati, taga UAE, flight attendant siya. Siyempre may extra kita, nakabili siya ng I'll take this opportunity na lang. Sorry, okay. Yeah, go ahead. Nakabili siya ng condo sa Quezon City. Yung condo, tapos na niyang binayad. I think it was magkano? 2.5. 2.5 Yung pa yun eh. Yeah. So, tapos na niyang nabayaran lahat, tapos na. So, ang dami ilang beses na kaming ilang attorney na yung kinuha namin. Hindi namin makuha yung titulo. Tapos kaya pala hindi namin makuha, yung may-ari pala nung realtor, isa si Acosar. Ano nangyari? Hindi namin makuha yung titulo, pero tapos na lahat. Tapos na yung bayad. Siya yung may-ari. Anong reason? Ewan ko, wala sinasabi sa amin. Kung kani-kanino na kami nagpunta, tapos nung nalaman namin, siya pala yung sa yung sa housing. Pero sa ngayon, anong status ng kondo? Yung parang rights lang yung nasa misis ko, pero yung titulo, wala pa rin. Oo, yan, nakita nyo kababayan. Actually, hindi lang ikaw ang first time na nagreklamo niyan. May mga nagsalita yan dito in the past, may mga nag-message sa akin na talagang yung si Acosar na yan, yung iba nga dyan dalawa pa yung may-ari. Kaya kung talagang gustong solusyonan ng bangag na gobyerno na mabigyan ng magandang trato ang mga Pilipino like you, OFW na nagbayad, 2.5 million, ilang taon nyo ginugol yan para makabili ng kondo at ngayon hindi nyo makuha-kuha ang inyong titulo. Kaya talagang napakasakit. Kaya Palengga, dapat na talagang mawala ang bangag na presidente. Tsaka yung yung misis ko, nagka-breast cancer siya. Siyempre, hahanap ka ng pera, gusto namin ibenta. Hindi namin mabenta. Dahil sa status na yan. Yeah. Yeah. Yun lang, Miss Maharlika. Marami. Tsaka, Bongbong. Sana okay, go ahead. Sige. Bongbong, sana, kung gusto mong sumihot, mag-party, wala napapansin sa'yo kung hindi ka na presidente. Bumaba ka na. Bumaba na siya.
Oo nga. Yeah. Gusto, ako, gustong-gusto ko mag-party, mag-bisyo, whatever. Kapag hindi ka na presidente, wala nang ano sa'yo. Wala nang babasik ko sa'yo. Hindi makapag-party ka na ng gusto mo. Wala na. Ba't hindi ka pa bumaba? Wala ka na tinutulong sa bayan. Concert. Yeah. Yun nga. Yeah. But, ang responsibilidad, presidente, buong bansa yung hinahawakan mo, tapos inuuna mo yung singot mo tsaka yung party mo. Oh my God. Yeah. Palangga, alam mo, napaka-seryoso ng problema mo sa sa condo nyo. But anyway, I hope matapos na ito yung mga bangag na yan. Yan yung mga dapat nilalapit natin sa government that gumagawa ng mga legislation, ng mga batas na protektahan ang mga katulad ninyong mga bumibili ng condo na yan. Walang maayos na batas na napoprotektahan yung mga kawatan na mga business owners katulad ni Acuzar at naupo pa dyan sa gobyerno at hawak pa niya ang Department of Housing, which is tawag dito sa kabila ng kanyang record and conflict of interest. So with that, thank you so much, Palangga. Let's look forward na matapos natin ang bangag na presidenteng ito. Thank you, Ms. Maharlika. Thank you sa lahat. Alright. So mga kababayan, I think mukhang gising pa yata. Tatapusin lang natin, magbe-break tayo. I think magbe-break tayo, ano? Ang dami pala nasa loob, ano? Okay, so we have si Carlo yung nagsalita kanina, di ba? Okay, si Ma'am sige, mag-ano tayo? Si Ma'am Teresa, okay? Ma'am Teresa. Hello. Hi, Palangga. Nasa Pilipinas ka ba o nasa Amerika? Nasa South Korea po. Medyo inuubo ako, so yung boses ko, I don't think. Okay lang, Palangga. Okay lang yun. Okay naman. Masyadong naintindihan. Anong nararamdaman mo ngayon na ang mga kababayan natin ay nasa EDSA at ayaw nang pumayag na magkaroon pa o magpatuloy pa ang presidenteng Adictus Benedicto? Excited po ako. Excited. Kasi somehow, sometimes may mga moments na very down yung mga lahat ng balita, pero at the same time also, ito kasi si Sas, follower ako ni Sas. So somehow, parang binibigyan niya ako ng ibang lens to look at it in a different view. So somehow, yun yung parang nagpapatibay din sa akin. Pero Miss Maharlika, 2 things po. I wanted to be short and quick. Bisdak po ako kasi, kaya Bisayang dako. Bulol na bulol ako. Mag-Tagalog. Ayaw ko din namang mag-English kasi ayaw kong mag-English.